bagong technique. Hindi po no contact rule. Hindi ako magbibigay ng space, ang ating lilinawin sa oras na to mga Ito po ay binase din po natin sa ilang mga success story po at mga natulungan po natin dito po sa ating coaching session. Na kahit ginawa na nga po natin ang no contact for example, ay kung wala ang sangkap nito, ay medyo nagkakaroon po ng difficulties. Mga success story po ng mga nagkabalikan na hindi po no contact rule ang ginamit. Lahat po ito ay inaral at dinevelop na po natin mga utol. And we come up in a best solution, procedure at candidate. Ito nga po yung tinatawag po natin na PAST. P-A-S-T. Plant a seed technique mga utol. Dahil alam naman po natin na ang breakup, rejection, relationship ay syempre po bumabase po yan sa pakiramdam, sa feelings, at sa isip po ng taong mahal natin. Wherein mind controlling will play a special role. Mental conditioning, pagkontrol po ng isip ng isang tao mga utol ay very, very common. In fact, malamang na malamang ay na-experience niyo po ito sa ngayon. Common po kasi ito sa isang relationship at lalong-lalo na nga po sa isang breakup situation. Ang bawat isip po ng isang tao, including our ex, ay pwede po nating itong bigyan ng direksyon. Pwede po nating itong i-altered. Depende po ito sa inilalagay o binibigay na thoughts po ng isang tao. Like for example, kayo nga po yung dumpy at siya nga po yung dumper. Depende po siya mga utol kung ano po yung ipinaparamdam or let's say tinatransmit niyo po sa kanya mga utol. Of course, kung ito po ay gulo, ito po ay stress, ito po ay pressure. Alam naman po natin kung anong impact at ano po ang gagawin din po niya sa atin in return. Most probably, yan nga po ang nangyayari sa mga oras na to. Kaya nga po siguro, hindi pa po siya bumabalik or hindi po niya tayo pinapansin. Tandaan po natin mga kapatid, if someone trusts you, kumbaga indirectly, ay talagang napakaganda ng ipinaparamdam mo sa kanya. Mas madali pong mag-flow yung sinasabi ko, mas madaling pumasok yung mga positivity, at mas madali po ang magiging chance na mawin po natin muli ang ating ex. Paano po gamitin ang PAS, plant a seed? Alam naman po natin mga utol na pagka ikaw ay nagtanim ng buto, ay hindi naman po kagad magiging gulay or prutas yan ng ganun-ganun lang. Itong sistema na to or proseso na to mga utol, it will take a while. Pero kung gusto mong manigurado na bumalik or mawin mo nga ang ex mo pabalik sa'yo mga utol, ay plant a seed po ang isa sa pinaka-best way. No contact kasi masasabi natin, somehow ay parang ego po ang tinatamaan natin sa ating mga ex. Kaya nga po madalas ko nababanggit sa mga vlogs ko na mag-ingat tayo ng konti dahil kung gumawa po tayo ng no contact at nakikita natin na nagpaparamdam na po ang ex mo, pag-aralan mo, baka ito po ay ego-based. Pero kung halimbawa gagamit ka ng PAS, which is yung plant a seed technique mga utol, alam naman po natin na ito po ay babase nga po sa pwedeng maintindihan at ma-realize po ng ex natin. Realization will play a special role sa mga ganitong situation mga utol. Kaya mas sigurado po tayo, kaya sa ganito ay mas masisiguro po natin na talagang bumalik po ang ex natin dahil nakita po niya ang ating worth at most probably naramdaman po niya na siya po ay may pagmamahal pa rin. Pag gumamit ka ng PAS, meron siyang natural effect. Kumbaga, hindi sa ngayon, pero pag ikaw po ay nag-iwan ng something na pag-iisipan po ng ex natin, which is mental controlling mga utol, ay sigurado po ako na may tutubo or may ma-develop, may ma-realize po ang taong ito. Kung halimbawang sa ngayon ay parang galit na galit siya sa atin at talagang gusto niya tayong umalis at ayaw niya tayong makita mga utol, kailangan mo lang pong mag-iwan ng impression. Kailangan mo lang pong magtanim na someday ay pwede na po nating i-harvest ito. Kung ito po ay isang connection, positivity, or even relationship mga utol. Pagka ipinakita mo kasi sa ex mo na tinatanggap mo ang situation at talagang ang mga bagay-bagay na nangyari sa inyo ay talagang sinet aside mo na at nag-focus ka na nga po sa improvement or sa ikabubuti yung dalawa. Ikabubuti na hindi mo po siya ginugulo o pine-pressure. Babalikan natin mga utol ha. Plant a seed po ang ating proyekto. Ang ating objective ay talagang i-control or magkaroon po ng resulta, positivity, ang pangyayari based on mental conditioning. Dahil kung involved ang pressure, stress, demands, may hinihingi tayo, may ipinipilit tayo mga utol. Alam naman po natin na tutubo po ang tinatawag na venomous toxic negativity, yung problema, yung stress, yung ayaw ng ex natin mga utol.
Dahil when you are demanding sa mga bagay na parang hindi pa siya ready or ayaw po niyang gawin mga utol, ito po ay napupunta nga po sa negativity. At alam naman po natin pagka nakaramdam po siya ng venomous poison o yung toxic na to, unti-unti po ay nawawala po yung ating pag-asa. Slowly, kung ano man yung care or feelings na nararamdaman niya sa atin, slowly fades away pagka ganito po kasi ang nararamdaman ng mga ex natin. Well, kung halimbawang kayo nga po ay magtatanim ng seed, plant a seed mga utol, alam natin na kailangan dito ay connection, understanding, mutuality, positivity, energy, inspiration, lahat ng mga bagay na to mga utol, may natural effect na ang dalawang bagay ay pwedeng ma-develop. Simplihan natin, pag may mutuality, like for example, parehas nyo pong gusto, kunyari, gusto niya yung breakup Gusto niya medyo maglayo kayo ng konti, magkaroon kayo ng space. Pag ito po ay ipinaramdam natin na parang okay na rin sa atin, tanggap natin, at talagang naintindihan na natin, gusto na rin po natin basically. Syempre po papasok yung respeto. And then, at the same time, at some point, kayo po ay magmi-meet sa syempre po hindi natin gustong paraan dahil nga po gusto natin makipagbalikan. Pero we have to understand at kailangan po nating i-let go dahil kung walang mutuality, walang connection, hindi po uusbong yung relationship Kumbaga yung attraction level or inspiration ng ex mo ay hindi po mag-grow. Babalikan ko po. Kasi nga po kung halimbawang tayo po ay na-measure, alam natin na ito po ay paraan para talagang mawala, maglaho na nga po yung nararamdaman or care niya sa atin. So which po ba mga utol ang dapat natin gawin? Mutuality. So dito po papasok ang past. Dahil kung halimbawang mutuality ang gusto ng ex mo, ay pwede po nating simulan ito sa day 1, day 2, day 3, hanggang umabot na po ng weeks or even months na ang nararamdaman niya sa iyo mga utol ay talagang tanggap na tanggap mo na. Positivity at somehow kaibigan ka sa kanya mga utol wherein na-develop nga po ang mutuality ninyong dalawa. Whether ito po ay movie, restaurant, parehas na music na gusto mga kapatid or even nga pong kagustuhan na magkaroon muna ng space on both end. Kaya nga dapat ipakita natin sa kanya mga utol na kung siya po ay talagang seryoso, na kunyaring nakikipagkaibigan muna, like for example, nag-i-stay muna doon, gumigimik muna for a while, pakita natin na ito po ay 100% na tinatanggap natin at ginagawa din po natin kahit po papaano. Nakikipagkaibigan din po tayo. Kung siya po ay halimbawang dume-develop po ng isang career, ganun din po ang dapat nating gawin. Kasi kailangan po, kahit papaano, ito po ay pareho. Mutuality nga mga utol ang dapat nating itanim. Kaya nga po, plant a seed. Paano papasok dito ang mind conditioning? So ito na nga po yung sinasabi ko mga utol, na pagkahalimbawa kasing kinukondisyon natin yung mind niya, of course, yung mga positive energy, dahil nga po siya po ay dati yung karelasyon, ay unti-unting babalik, unti-unti po niya ma-experience, unti-unti po niya kayong ma-appreciate as a person, emotionally, physically, at siyempre po yung respetong pinaubaya niyo po sa ngayon. So, instead na yung pampasira ang talagang atupagin natin, natataranta tayo dahil kailangan na po nating i-grab ang ex natin dahil nga po tayo ay nagpapanik mga utol, bakit hindi po muna nating iset aside yung ganong klaseng feelings mga kapatid and instead, alisin po natin yung panic mode. I-priority po muna natin kung paano tayo ko-connect sa kanya in a mutual way. Mutual understanding, positivity. Alam ko po nag-overthink tayo dahil sa ngayon ay masyadong negative ang nakikita natin at nakikita natin na parang imposibleng mangyari at makapag-iwan nga po tayo ng seed sa kanya. Dahil hindi pa po natin ginagawa yung unang-una. Yung unang-una po ay tanggapin po muna natin yung breakup. Move away from the breakup mga utol. Move on from the breakup, sabi ko nga po, but not from the person. Dahil pag nagawa na po natin itong unang-unang bagay na nire-request po niya, doon na po papasok unti-unti yung mga bagay-bagay o sitwasyon na akala mo po ay hindi pwedeng mangyari. Dahil ako na po nagsasabi sa inyo na it will happen mga utol. Dahil kayo pong dalawa ay legit na nagkaroon po ng relationship. May attachment pa rin, and most probably, may pagmamahal pa rin po sa bawat isa. So, dapat mo muna nating i-priority na magtanim mga utol para pagkaroon po ng resulta sa bandang huli. Before we end, ay magbibigay po tayo ng isang topic kung saan pwedeng tumaas ang attraction sa'yo ng ex mo or even makita ka po niya in a different light. Ito po yung tinatawag nating between scripted and unscripted mga utol. Ito po yung senaryo na kung gusto mong biglang mag-turn the table,
kumbaga parang tumaas yung attraction level muli sa'yo, yung second chance nyo, yung opportunity, yung even, yung attraction level niya ay talagang bumalik uli at makita po niya ang worth nyo. Tandaan natin, lahat po tayo, we try to succeed in life. Kahit sino tayo mga kapatid, ay talagang gumagawa tayo ng paraan in any way para maabot po natin yung mga goals natin. Ito po yung mga tinatawag na scripted. Na kung maipapasok natin sa isang breakup situation, ay may script na yan eh. Di ba po yung script niyan is yung hihiwalayan ka and then after a while, magbibigay ka ng space just to observe the pain and everything, yung grieves. And then after that, tatawag ko, contact, magme-message tayo sa mga ex natin and then magbe-beg tayo. Makikiusap tayo, we will explain sa mga ex natin, we will try to share sa mga ex natin na siya po ay namimiss natin at hindi po natin kayang mabuhay siya mga utol. Ito po ay scripted na. Kaya nga po sometimes, hindi tayo nagsasucceed. It's because sinusunod po natin yung talagang alam na ng ex mo at even alam po ng mga tao at tinatawag nga po na scripted. Bakit hindi po natin i-priority mga kapatid yung unscripted? Yung hindi po niya ine-expect sa atin. Like yung biglang pagtanggap mo, yung biglang pag-move forward po natin na alam niyang you are deeply in pain. Inaasahan kasi ng mga ex natin na tayo po ay mahihirapan, of course. Pagka unscripted kasi ang ginawa natin, instead nga nung scripted mga utol, ay siguradong mapapaisip kagad ng ex mo. Curiosity, attraction, wonders, lahat po ito ay unti-unti pong babalik sa mga ex natin. And then, kasama na din ito mga utol. Kung halimbawang pass nga po ang ginamit natin, pag pass po kasi mga utol, ito po ay may natural effect. Medyo matagal siya, pero alam naman po natin na garantisado na feelings talaga ng ex mo ang babalik sa'yo. Which will probably happen dahil nga po kayo ay totoo naman pong naging magkarelasyon. Magkakabalikan din po kayo mga utol kung halimbawang ipapriority lang po muna natin ang magtanim ng magagandang bagay nga po na kung saan mapapaalala po ang nararamdaman ng ex mo. By simply accepting the breakup, by simply showing him or her na kayo po ay nagbibigay ng respeto, tinatanggap niyo po ito wholeheartedly, malaking bagay na po yan mga utol. Remember, nasa larangan po ng second chance, reconciliation, pakikipagbalikan, may mga tinatawag po tayo na hindi one click. Yung mga one click nga po, para sa akin ay hindi po tumatagal na tinatawag nga po nating band-aid solution. Tama po? Para po sa akin, mas maganda pa rin talaga yung makita ng ex mo, yung maramdaman po ni ex yung totoong halaga po natin at magkaroon nga po siya ng tinatawag nga pong actualization. Yung talagang actual po niyang na-experience. Hindi po ikinuwento lang sa kanya, hindi po parang pinakita lang natin sa kanya. Kailangan po kasi kapatid ay talagang iparamdam niyo po sa kanya para makita po niya talaga ang halaga mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Patuloy na alagaan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating mga mahal po sa buhay, ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po. Papong TV.